Alright mga boss, magandang araw. So bali ngayon mga boss, may ipapakita lang po ako sa inyo at i-demo na rin po. Bali ngayon may order po tayong industrial mini PC, brand new po ito. Bali naka-Core i5 po ito mga boss with 8 GB RAM, DDR3 at may 128 GB storage. So bali mga boss, order po ito sa atin ni Sir Andrelo from Zamboanga del Norte. Naka-Kitify system po ito, MikroTik based, gagawing controller po ito. So mga boss, ipapakita ko na rin po ngayon sa inyo kung paano ba mag-activate ng Kitify system MikroTik base. So unang gawin natin mga boss, bali ibabind muna natin tong ating mini PC dito sa ating MikroTik. So in our demo mga boss, gumamit po tayo ng MikroTik Hex. So upit tayo ng Winbox mga boss. And then after that mga boss, punta tayo dito sa IP, then DHCP server. Ito yan mga boss, nanlisis po tayo. So hahanapin natin tong address ng ating mini PC. So, based dito mga boss sa DHCP server, sa leases po, bali ito yung binigay sa atin na IP address, to, itong 10.0.0.253. So ito po yun mga boss. Makikita natin yan sa active host name itong Kitify, then dash UEFI, then dash x86. So, ibig sabihin mga boss, bali ito yung ating controller. So, ang gagawin natin mga boss, after this one, ibabind na po natin, ibabypass po natin dito sa IP bindings. So, double click natin mga boss, make static po natin, and then dito, copy natin to, yung MAC address. Then punta tayo sa IP, and then hotspot, then IP bindings mga boss. Ayan, so pipindutin natin to, and then paste natin yung MAC address po dito. Then bypass natin yung mga boss. So apply lang, then okay. Then dito mga boss, gagawin na din natin tong ang IP address po nito gagawin natin 10.0.0.1. So ang gagawin lang po natin mga boss, double click lang lang din. And then dito, instead of 253, gagawin natin .1. And then apply po natin mga boss. So dito mga boss, ang ginagawa ko, kiniklik ko muna to, then disable. Then punta tayo sa interfaces. So, yung mini PC natin mga boss ay nakakonect po yan sa Ether 2 ng ating Microtech. So, Ether 2, disable lang natin. And then after around 10 seconds, enable po natin ulit. And then dito sa leases, enable din natin. So, wait na lang natin mga boss na magbabound po yan. So, ayan mga boss, yung status niya ay nagbound na and yung ating IP address is napalitan ng 10.0.0.1. Okay? So, next, on that mga boss, punta tayo sa Chrome and then type natin yung 10.0.0.1/admin. So, ito yun mga boss. So, default is admin. Then, dito mga boss, siset po natin yung profile, yung ito po, para sa ABI. If hindi po ito lumabas mga boss, click nyo na po itong icon na to. Then, profile. Then, dito po tayo. So, API type, API yung gagamitin natin. Then, dito, gateway natin, makikita po natin yan sa Microtech. Dito po, sa network, dito po, networks, and then ito po yun. So, ito yung gagamitin natin. So, instead of 192.168.80.1, 10.0.02 yung gagamitin natin dito. And then, password ng Microtech nyo po, 12345. Yung password po dito mga boss is magdidepende po yan kung ano pong nilagay nyo doon sa Microtech ninyo. So, save lang po natin, then test API connection natin mga boss. Then, once successful, ibig sabihin po niyan mga boss, okay na po yan. And then, i-activate muna natin itong mga boss. Bali, punta tayo doon sa ating account, kitify.com. Then, login po tayo mga boss. Then, sign in po tayo. Then, punta tayo sa license tab. Dito po. And then, itong icon na to, this is the copy button. Click lang po natin itong mga boss. Then, automatic na magka-copy na po yan. And then, balik tayo doon sa admin natin. Activate po natin yan mga boss. Then, paste lang natin. Then, activate. Then, successful na po yan mga boss. So, ayan, balik tayo sa dashboard. So dito mga boss, lumabas na po yung ating controller info at Microtech info. So ibig sabihin yan mga boss, okay na po yan. At bali dito mga boss, since version 2.2 pa po ito, bali ang gagawin natin para ma-update po natin, bali punta po tayo dito sa system and then software update, then utabag feature muna tayo. Pagkatapos ng mga boss, update na po tayo. Ayan. So, yan lang po yung ginagawa ko mga boss if merong bagong update. So, pagkatapos ng mga boss, since tapos na mag-UTA update, balik naman tayo sa UTA bug fixer. Ayan po.
Then after that mga boss, i-flash cache po natin. So dito lang po yan, itong icon na to, click po natin yan, then flash cache po natin. So yun yung ginagawa ko mga boss if merong bagong update dito sa ating Kitty system. So ayun mga boss. So dito mga boss, ipapakita na rin po natin na may portal na po ito. So ang gagawin po natin, punta tayo sa hotspot and server. So dito mga boss, punta tayo sa profile and ito po. So, dito nakaset na po ito, I guess. Ayan. So, save na lang po natin yan. So, itong hotspot address dito mga boss, titingnan nyo po yan dito sa settings. Then, portal settings mga boss, dapat dito pares po yan sila. So, hindi dapat sila magkaiba ng address. So, yung ginamit natin doon mga boss is .2. So, dito .2 rin po. Then, save natin yan. Then, upload natin mga boss. So, successfully na po yan mga boss. Check natin kung may portal na. Before that mga boss, transfer muna natin tong connection natin doon sa PC natin dito sa Bridge Hotspot para ma-check po talaga natin na meron na po siya. So 10, so ayan, so meron na po yan mga boss. So ibig sabihin, okay na po yung setup natin. So ganun lang po mga boss. So maraming salamat po sa inyo